redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, give him the glory, great things he hath done. To God be the glory, great things he hath done. So loved he the world that he gave us his Son, who yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives.
perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. The pardon of sin, 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 the pardon
Amen. Alright, magandang umaga sa ating lahat. Amen. At ngayon, it's the last Saturday of 2024. Kaya Amen. maganda na tayo po ay patuloy na nagsasama-sama o nagsasama-sama sa Panginoon sapagkat kaya tayo umabot ng huling Sabado ng taong 2024 ay dahilan sa ang Panginoon ay tapat sa atin. Amen. Yan ang pinakarason lahat ng bagay. Bakit nag-exist pa tayo? Bakit malusog tayo? Bakit nasa Panginoon pa tayo? Katulad ng nasabi ko, marami tayong mga failures, pero ang Panginoon ay nananatiling faithful sa atin. Amen. At kailanman ay hindi nag-fail sa atin. Even from the very past this patapos na taon. At kailanman hindi nag-fail ang Diyos sa atin. Amen. Nanatiling tapat ang Diyos sa atin. Kaya yan ang maganda makita natin ngayong sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating simbahan. Yan ang magandang makita natin, mga kapatid. Kaya I hope Amen. ngayong umaga ay patuloy nating pag-uusapan bakit mahalaga na nananatiling buo ang ating pamilya. Intact tayo sa Panginoon. At ang maganda pang makita natin, yung tayo ay laging kabahagi sa gawain ng Diyos. Lagi tayong involved. Yan. Lagi tayong present sa mga activities. Kasi yun ang pinakamahalaga dyan, yung tayo ay involved sa activities ng gawain ng Diyos. Hindi lang yung, kaya nga sabi ko sa inyo, pag Disyembre, wag kayong magliwaliw. Wag kayong maglakwat siya. Alam nyo, pinakamaganda, puntahan nyo yung area nyo, puntahan nyo yung mga dinidisciple ninyo, at patuloy na tayo ay mag-akay ng kaluluwa. Sabi ng iba ay masaya daw sila kasi hindi sila nagkakasakit. Masaya sila kahit walang bagong mga regalo. Alam nyo, yung kasiyahan na gano'n, ano lang yun maliit na bagay lamang. Pero ang higit na pinakamasaya na dapat maranasan natin sa ating buhay, sa ating pamilya ay yung pamilya natin ay nananatiling walang palya na nag-aakay ng kaluluwa. Yun ang pinakamasaya. Oo. Ang pinakamasaya ay hindi yung ikaw lamang ang masaya, kundi napapasaya natin ang Panginoon. Yun ang pinakamasayang buhay. Kaya yan ang pag-uusapan natin, patuloy nating bakit ano ang pagpapala ng pamilya at bakit mahalaga ang pamilya na nananatiling buo sa Panginoon. Katulad ngayon, patapos ng 2024 and 2025 is coming. Ilang araw na lang, mga kapatid. Ang problema, yung iba ay nagliliwaliw kayo. Dapat wag kayo magliwaliw. Pinakamaganda ay excited kayo na pumunta ng area. Mas maganda nga sana, mga kapatid, nakakaisip yung bawat pamilya na sa halip na maglakwat siya kayo, alam niyo, mas maganda na buo yung pamilya nyo, then punta kayo ng area. Yan. Buo yung pamilya nyo na pupunta ng area. At kayo ay nag-aakay ng kaluluwa, nagba-Bible study. Siyempre, pag sinabi nating soul winning, nagba-Bible study, nagdi-disciple, bahagi yan ng pag-aakay ng kaluluwa. Yan. Yun ang maganda Yung maganda nga sana pangarapin natin Yun ang magandang iniisip ko sa inyo. Yun ang magandang, yun talaga yung pinupus ko sa inyo. Yung samantalahin sana natin yung pagkakataon na ganito na puntahan yung area natin at kung may pagkakataon kayo na nandiyan yung kamag-anak ninyo, and then that's the time to share to them the gospel. Yan ang pinakamaganda. Oo. At higit sa lahat ay huwag niyong kakalimutan na ito yung buo. Mabuo natin yung pamilya natin. At kung dating buo na, samantalahin natin na
punta tayo sa area, punta tayo sa soul winning, buo tayo. Yun ang pinakamasaya. Wala nang sasaya dyan. Walang pinakamasayang buhay kundi mapasaya mong Panginoon. Paano mapapasaya ang Panginoon? Ma-fulfill natin yung kalooban ng Diyos. To fulfill the Great Commission is the happiest life on earth, mga kapatid. Wala nang sasaya dyan. Okay, sige, Dumark, simulan mo na. Amen. Good morning po sa ating lahat. Batiin nyo muna yung Yan. mga kagrupo nyo sa dito. Diyan na sila. Ayan. Good morning din sa aking kagrupo ng Stewards Group. Ang nandyan una-una sa ating Google Meet. Yan, si Ma'am Emilia. Ma'am, good morning. Ayan, gabi sa inyo. At then, Good morning, Joe. yan si Dennis Salarson. Nasa Larson family. At si Ma'am Joyce, Sir Gilbert Hofer, si Ma'am G. Arong. Ayan, nandyan. See you on Sunday, Ma'am. Then, yun, Sir Junicio, Narcisa family. Nandyan na rin po sila. Si Ma'am Rachel. Ma'am, good morning. Yan po ang nandito ngayon sa ating FB Live na nakakapanood na. So, good morning po sa ating lahat at enjoy natin ang mga salita ng Diyos nating mapakinggan. Sige. Amen. Good morning po at ginigising at binabati ko yung kagrupo ko, mga 5 brand groups. Dito lang nakita ko si Ma'am Sabel. Good morning. At yung iba, pakicheck nyo yung cellphone nyo. At sama-sama tayo sa ating family morning devotion. Good morning. Kagrupo ko sa Lion of Judah. Good morning sa inyo. Wala ba dyan? Ano mo, Radom? Wala. Yan sana matutunan nila, no? Okay, batiin natin lahat. Nandito sila, ayan, Sister Joyce. Si Brother Bore. Ayan, nandiyan na yan. Si Brad Gilbert, namati mo ba? Si Brother Digno. Paingin naman na latyo mo dyan, Brad. Mambira. Sunduin namin. So, sunduin. May latyo mo kahit na. Baka makakahabol pa ng New Year eh. Kahit ulo lang na may nakasupalpal na apple. Pwede na yan. Pang dinugo lang, Brad Digno. Baka pwede naming sunduin dyan. Willing si Brad doon magsundo. Ayan. Sila Sister Biggie. Si Brother Riel, nandiyan na. Si Ma'am Flor from Japan. Pambira, lamig siguro doon. Kasi dito malamig na rin. Ayan, okay. Sino pa yan? Sister Gina. Okay, sige, tuloy-tuloy na tayo at ulit ang pinag-uusapan natin ay paano manatiling buo yung pamilya natin na sa Panginoon. Oo. Ayan, sige. Amen. Sige po, tuloy-tuloy po tayo at magandang umaga muli sa ating lahat at sa mga tagapanood natin dyan sa FB Live. Okay, tayo po ay tuloy-tuloy na at tama yung lagi nating pinag-uusapan paano natin mabuo ang ating pamilya, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yun lagi ang katanungan paano mabuo ang pamilya. Kasi maraming pamilya na hindi buo. Yun. Di ba? Kaya nakakalungkot. Kaya meron tayong ganitong programa para yung pamilyang hindi buo, mabuo. Kaya talaga maganda yung programa ng ating simbahan. Kaya maraming pamilya na matulungan natin at mabago ang kanilang pananaw sa buhay na hindi lahat puro kamunduhan na lamang at wala talagang direksyon na pupuntahan. Amen. No, kaguluhan, walang kapayapaan, ay talagang walang Diyos talaga. Sabi nga ay puro na lang nakafocus na lang sa material na bagay. Amen. Hindi na halos wala nang makitang spiritual sa buhay. No? Kaya 'yun ang maganda na meron tayong simbahan na ganito na ngayon na talagang ito yung nakikita natin sa panahon na ito, sa panahon ng ang mundo ay pasama ng pasama.
Kaya ngayon po, paano natin mabuo ang ating pamilya, no, sa gawain ng Panginoon. Gusto ko lang basahin itong napakagandang verse po na ito. At ito ay naririnig din namin sa devotion namin dito. At napakagandang may apply natin sa buhay natin. Kasi nga, ang katanungan, bakit maraming hindi buo na pamilya? Diba? Bakit maraming hindi buo? Ano kayang meron? Bakit hindi buo? Maraming pamilya na hindi buo. At may pamilya din naman na buo. Masaya naman sila na naglilingkod. Pero, ang tanong, bakit maraming hindi buong pamilya? Kaya, yun ang sasagutin po natin sa gusto kong ibahagi ngayong umaga. Gusto ko lang basahin itong Book of Wisdom, the Book of Proverbs, na ito yung problema. Isa sa mga problema na bakit hindi buo ang ating pamilya. No? Basahin ko lang dito sa Book of Proverbs chapter 25. Ay maganda rin ko rin share na napag-usapan din namin ito dito sa aming devotion ng full time. Sabi ng Bible in verse 4, 25 verse 4, take away the dross from the silver, Amen. and there shall come forth a vessel for the finer. Verse 5, take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness. Yan. Ang nakita ko po dito na napakahalagang bagay, dalawang bagay dalawang bagay na napakahalaga. Bakit maraming pamilya na hindi buo? At bakit meron namang pamilya na buo? Amen. Diba? Ang nakita ko dito na solution ay mula mismo dito sa verse natin binasa. No, napakaganda. At hinalimbawa dito yung silver. Sabi ng Bible, take away the dross from the silver. No? Sa buhay natin ay wala namang perpektong pamilya eh. No? Lahat tayo ay marami kasalanan. No, sabi nga ng wisdom dito sa ating binasa, Book of Wisdom, ay kailangan alisin natin yung dross. Amen. No? Ibig sabihin, alisin natin yung rumi, no? O kalawang sa buhay natin. Kasi mahirap na namumuhay ka na kinakalawang ka na. Yun. Ano naman Diba? doon? Amen. Isipin mo, naglilingkod ka sa Panginoon pero kinakalawang, unti-unti kang kinakalawang. Diba? Nagsisimba ka pero kinakalawang ka. Bakit? Bakit? Anong kadahilan? Kasi nga, hindi nga buo yung pamilya eh. Diba? Kaya, ang katanungan ko doon, bakit marami hindi buo? Ibig sabihin, marami pang tatanggalin sa atin. No? Marami pang tatanggalin na dumi o kalawang sa buhay natin Amen. para tayo ay maging maayos. No, kaya nga sabi dito ng Bible sabi ng Bible, take away the wicked, no? Alisin mo yung pagiging kamangmangan o pagiging mangmang mo sa ginagawa mo sa buhay mo. Kamangmangan na ginagawa natin dito sa mundo. Kaya ang pinakamaganda dito, establish natin. Meron tayong gagawin na sa buhay natin na dapat ma-establish sa sarili natin. Amen. No, yun ang hanapin natin kasi nga kung punong-puno tayo ng basura sa atin, so kailangan meron tayong isang bagay na gagamitin sa buhay natin. No, na yun ang magpapalinis. Tayo nga pag naglilinis tayo, kailangan natin ng walis eh. Alangan hindi mo maalis yan kung walang hindi mo makita yung kalinisan pag wala kang ginagamit na mga bagay. Diba? Kahit sa mukha lang natin eh. Kapag gising sa umaga, pag hindi ka nagilamos, kita mo yung dumi sa mukha mo eh. So, kailangan natin na may bagay na gagamitin. So, anong bagay na yun? Walang iba kundi salita ng Diyos. Amen. No, yun yung, ito yung kailangan natin para, sabi nga ng Bible, ma-establish natin. No? Maalis tayo doon sa wicked na pamumuhay. No, kaya ang kailangan natin dito is ma-establish natin, no, doon sa tama. No, from wicked to righteousness.
Kaya napakaganda po na maliwanag sa atin ito. Kasi dito sabi nga ng Bible, take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness. No, anong dapat establish sa atin? Yung righteousness. Anong dapat makita sa buhay natin? Righteousness. Amen. Amen. No, yun ang dapat maganda makita na sa buhay natin, yung righteousness natin, yung kabanalan natin sa Panginoon. Kasi mahirap na ang pinapakita lang na lagi natin sa Panginoon is puro wala. Sabi nga ng ating pastor, wala nang makitang spiritual. No, kundi puro kakarnalan na lang ang nakikita sa atin. Kaya sabi ko, isip-isip ko po sa pamilya, lalo na year end na. Kaya ito ang magandang time na kausapin natin ang ating pamilya. Amen. No? Papasok na naman ang panibagong taon. Yung naalala ko na naman, last year sinabi ni Pastor, matatapos naman ang bagong taon. Yung problema ngayong taon, pag hindi natin naalis, hindi natin na-establish, sa darating na pabagong taon, dala-dala mo pa rin yung problema. Yun. Amen. Amen. So ang kailangan natin bago magtapos, itapon natin yung basura na yun. Yun. Bago magtapos ang taon na ito, itapon natin yung nagpapabigat sa atin. No, nagpapabigat sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung pamilya natin sa taon na ito hindi buo, what if mag-pray tayo sa Panginoon? Lumuhod tayo. Na sa darating na taon, kailangan makumpleto natin ang ating pamilya. Kailangan mag-involve na tayo sa soul winning. Kailangan sasama na tayo sa mga Bible studies. Kailangan mag-involve na tayo sa mga programa ng ating simbahan. Kasi doon mo makikita na ikaw ay lumalago unti-unti. Hindi, wala namang madali ang paglago No, dandahan lang naman yung paglago natin. Step by step yan, mga kapatid. Walang, sabi ni Pastor, walang shortcut Yeah. Walang Amen. shortcut na paglilingkod. Walang Amen. shortcut na maabot mo. Ito nga simbahan natin, hindi shortcut na ginawa ito Yeah. Amen. Diba? Laging kinukwento na naming pastor dito sa preaching natin, di ba? Hindi naman shortcut na ginagawa ito. Talagang mano-mano talaga yan. Panalangin, luhod. Yun. Amen. Kaya yun ang gagawin din natin sa pamilya natin. No, para ma-establish natin ang ating pamilya maayos, kailangan natin lumuhod sa Panginoon. No, iluhod natin ang ating pamilya sa Panginoon. Kasi ang pinag-usapan natin, mabuo ang pamilya Paano mabuo ang pamilya kung hindi ka nanalangin? Yun. Hindi ka nagsisimba? Di ba? Anong resulta? Wala, talaga nakakalungkot. Kaya ang buhay, kahit anong minsay na narinig, ay parang wala na lang, baliwala. Kaya mga kapatid, matatapos na po ang taon. Yeah. Amen. Yeah? Matatapos na ang taon. Sabi ko nga, it's another blessing na naman na 5 years na naman ako sa taon na ito. Wow. Amen. Dito sa Baguio, magpa 5 years na. Sabi ko, sa biyaya ng Panginoon, counting na yung paglilingkod ko sa Panginoon, 5 years na. Counted na. Counted. Ayan. O kung sa bata pa, 5 years old pa, baby pa sa pananampalataya. Oo nga, 5 taong ka pa lang. Yeah. Baby pa lang sa pananampalataya, pero grabe. Tapos na may anak ka na kagad Bilis mo Ayan. Talaga yun ang blessing na sumunod ka lang talaga sa Panginoon. Yan pinapasalamatan ko lagi sa Amen. Panginoon Na salamat ko na may pamilya, pamilya ng asawa ko, sila sa aking asawa, si Ma'am Tin, at sa pamilya niya na talagang faithful. Nung nabubuhay pa si Sir Chris, sila Ma'am Vicky ay talagang salamat sa Panginoon na nakasumpong ako ng pamilya na talagang Amen. naglilingkod sa Panginoon. Amen. So, Wow. yan. So, thank you po. At yun lang masabi ko ngayon. Thanks, sir. Totoo yun, mga kapatid. Hanggat hindi natin ibinabasura ang mga basura, dala-dala nyo yan kahit hanggang sa anong taon na darating. Oo. Ay, pinakamaganda. Alam nyo, maganda yung pinag-usapan namin na yun, devotion na yun. Alam mo, pag tinanggal mo yung dumi, lalabas yung totoong ikaw. Yun ang maganda dyan Pag tinanggal mo yung wickedness, anong lalabas sa'yo? Righteousness ng Diyos. Kasi wala naman talaga tayong righteousness. So, ang nakakalungkot ay lagi na lang ang nakikita sa atin ay unfaithfulness. Wala malang faithfulness.
Katulad ngayon, pambira nalulungkot ako yung iba. Nalulungkot talaga ako. Talagang lumayo talaga sa simbahan, sinama yung pamilya. Parang parang eto yung programa ng simbahan. Sa halip na sundin, kinontra. Sabi ko parang parang insulto. Kasi hindi lang parang insulto talaga yun Kasi ito yung programa ng simbahan para sa'yo, para mabuo yung pamilya mo, para sa Panginoon, kinontra. So, ano ngayon iisipin ko bilang pastor, kundi insulto sa Diyos yun. Kasi hindi naman galing sa kaisipan kong sariling kaisipan ko tong ginagawa ko sa church. Lahat ito mula sa salita ng Diyos, mula sa Diyos. Ngayon, pag kinontra ninyo, sigurado yan. Hindi naman ako ang kakastiguhin ng Diyos. Katulad yan, pambira, dapat buo yung pamilya at intact tayo sa simbahan. Pero nung ginawa ng iba, ayun, dinala yung pamilya, nilayo sa simbahan. So, sa bagay, wala naman akong magagawa kung yun ang naaabot ng kanilang kaisipan na gawin, wala akong magagawa doon. Ang sa akin lang naman, ang pinagpapasturan ko, yung nagpapasakop. Kung hindi nagpapasakop, paano pagpasturan? Wala tayong magagawa doon. Kaya ang gando lang naman ang limitasyon ng aking pagpapastor sa buhay ng mga sa inyo, kayong mga miyembro, hanggang doon lang naman. Pag nagpasakop kayo, hanggang doon lang ako. Pero kung hindi kayo nagpasakop, wala na akong doon. Labas na ako doon. Pero makita naman natin ang magandang resulta ng kapag tayo ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. Pag tayo nagpasakop, sigurado yan. Anong maaalis? Yung kalawang, yung dumi, yung basura, hanggang sa lilitaw yung totoong dapat tayo. Kasi yun ang gustong palutangin ng salita ng Diyos sa atin. Hindi wickedness, kundi righteousness. At pagka lumutang yan, pambira, hindi mo alam na ikaw ay ginto. Masigit ka pa sa ginto ng Diyos. Masigit ka pa sa silver. Pag lumutang yan, natanggal yung wickedness, tanggal yung basura. Sasabihin ko sa inyo, malinis yan. At sigurado yan, magiging blessing tayo sa Panginoon. Alam niyo, pinakamaganda na blessing, yung ikaw ay maging blessing. Yun ang pinakamaganda. Hindi yung minsan, sinasabi natin yung bagamat mahalaga naman yon. Alam mo, salamat sa Panginoon kasi kami hindi nagkakasakit, ganito ganyan. Pero maliit lamang yan. Ang pinakamagandang pagpapala, yung naaakay mo sila sa Panginoon. Yun ang pinakamaganda, pinakamahalaga yan. At saka automatic yun. Pag nakita ng Diyos na nag-aakay ka, masipag ka, masigasig ka, ingatan ka ng Diyos. Physically, spiritually, materially, lahat. Bakit? Kasi nakikita ka ng Panginoon na inaakay mo yung mga nasa puso ng Diyos para sa Kanya. Yun ang pinakamaganda. Sa mga nakikinig, alam nyo, maganda mag-comment kayo para makita rin kung nakikinig nga kayo. Kasi pwede namang pindutin mo lang yan. Pagkatapos pindutin, ayun, tulog ka na ulit. Pwede yun Sige. Okay, good morning po sa ating lahat. Merry Christmas and Happy New Year. At binabati ko yung nagising si Brother Jose. Bulyago family at si Sister Rochelle. Good morning po. At napakaganda po yung ating tinatalakay na ito'y maging gabay po natin sa ating buhay. Because ito ay year-end special family devotion po natin ay bagamat araw-araw naman ay special yung salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya huwag nating kaliligtaan na pakinggan. Let's meditate at napakaganda na ipamuhay po natin itong salita ng Diyos. Amen.
Okay, let me start with this verses. Napakaganda na ang salita ng Diyos ang magmo-motivate sa atin at maggising sa atin at para tayo po yung makinig. Sabi nga ng ating pastor, hindi tayo magjo-join lang para matulog ulit but magandang namnamin po natin. Gawin po natin special yung salita ng Diyos. Amen. Okay, in Proverbs 16:3, sabi dito, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Kailan may establish yung ating kaisipan para sa Panginoon? Kailangan may commitment tayo sa Panginoon. Ang topic natin, paano tayo mabuo? Paano tayo makapag-focus as a family sa paglilingkod sa Panginoon kung watak-watak naman tayo? Yung iba, sabi nga ng pastor, nagbabakasyon na. Sa paglilingkod sa Panginoon, walang bakasyonan. Yun. Amen. Lalo na ngayon, it's very dangerous na mag-celebrate tayo ng katulad ng kamunduhan na walang pakialam sa Panginoon. Kaya napakaganda na mag-celebrate tayo o kaya magsalubong tayo ng bagong taon. Nabuo yung ating pamilya, safe and sound, di ba? Kaysa naman nasa alanganing kalagayan. Sabi dito sa 2 Timothy chapter number 2, verse 20, sabi yan, but in great house there are not only vessel of gold and of silver, but also of wood, of earth, and some of honor, and some to dishonor. Ayun ba na hindi lang material na bagay ang dapat nakikita natin. Amen. Lalong-lalo na pagdating ng ganitong season. Dahil kung makikita mo, ay talagang abalang-abala yung tao sa kapanahunan. Lalo na pagsasalubong ulit ng bagong taon ay maraming abala-abala. Pero ano ang pinagkaabalahan nila? Yun. Makita natin ay ang daming sasakyan na umaakyat dito sa Baguio. At kadalasan yan ay pagbabakasyon. Pero saan yung presensya ng Panginoon? Walang kwenta, walang silbi ang bakasyon pag wala naman yung presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Sabi nga dito in verse 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified in meat for the master's use, and prepared unto every good works. Yung good works niyan ay tinutukol. Ito yung godly na pamumuhay. Yung napakaganda na makita na masumpungan tayo ng Diyos na meron tayong godly life, godly Christian life. Sabi nga nung nakaraan ay ano yung activities natin? Amen. Ano ang activities ng ating pamilya pagdating ng ganitong kapanahunan? Yun. Yung iba talagang makita mo kung saan-saan nakikita, saan sila natatagpuan. Pero di ba napakaganda na meron tayong activities palagi. Ang ating simbahan ay sa biyaya ng Panginoon ay marami tayong activities. Andyan palagi yung reminder ng ating mahal na pastor na andyan hindi nawawala yung Great Commission ng Panginoon. Yun. Andyan yung Bible study, pagbibisit, pag-soul winning. At andyan palagi yung focus natin. Wala nang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga sa Braga na, ang pinaka-focus talaga ng pamilya na Kristiyano ay Great Commission. Yes, Dapat sir. dyan tayo Amen. involved. Hindi dapat tayo kumakalas pag mga ganitong klaseng panahon. Amen. Pag Christmas, maraming kumakalas dyan. Pagsalubong ng bagong taon, maraming wala dyan. Bakit? Kasi busy sila. Hindi natin alam kung saan sila busy. Pero pinakamaganda talaga ay yung intact yung pamilya natin sa ganito. Huwag tayong paloloko sa sanlibutan. Kasi kahit mabuo mo yung tinan mo kahit mabuo mo yung pamilya mo, saan mo sila nabuo? Sa pasyalan? Sa kainan? Sa bakasyonan? Okay, nabuo mo yon. Pero paano pagtapos ng pasyalan? Hindi na naman buo. Yeah. Di ba? Paano pagtapos na ng kainan? Watak-watak na naman. Kasi sandali lang naman yung pasyalan. Amen. Sandali lang yung kainan. Di ba?
Sandali lang yung kung ano-ano pang mga rason ninyo para masabi lang na mabuo. Pero iba yung buo yung pamilya mo na naglilingkod sa Diyos. Amen. Yun ang punto natin. Hindi lang yung mabuo mo yung pamilya mo kasi may kainan. Mabuo mo yung pamilya mo kasi may pasyalan. Mabuo mo yung pamilya mo kasi nag kayo, ano mang rason ninyo. Pero iba yung nasa isip natin na kaya tayo nagsisikap kasi dapat mabuo yung pamilya natin sa Panginoon. Pag sinabi nating mabuo yung pamilya natin sa Panginoon, that's for eternity. Yeah, amen. Yun ang Good. punto natin. Yung eternal na pagsasama-sama. Yun. Hindi niyo ba nauunawaan yun, mga kapatid? Yun ang pinupunto ko eh. Bakit kinakailangan mabuo yung pamilya natin sa Panginoon? Because hindi lang yung temporal na, kaya nga sabi ko sa inyo, tinan mo nabuo lang yung pamilya nyo kasi kumain lang kayo. Nabuo yung pamilya nyo kasi namasyal lang kayo. Meron pa yung pangatlo na nawala sa isip ko eh. Ayun, nabuo lang yung pamilya nyo kasi napasyalan nyo yung mga relatives ninyo. Kasi nag-request sila, pasyal naman kayo dito, nag-reunion kayo kung ano-ano. Pero iba yung buo yung pamilya nyo na naglilingkod talaga sa Panginoon. Yeah, amen. Tama. Di ba? Buo yung Amen. pamilya nyo kasi save si tatay, save si nanay, save si mga anak ninyo at wala silang iniisip kundi itong mga, ako nagpapasalamat ako sa amin. Alam mo, sila Meshach, sila Negong, hindi man lang sila nagre-request na, tay, punta naman tayo sa ganito, ganyan. Tay, pasyal naman tayo sa ganito. Tay, pabili naman ng ganito. Tay, ganito naman. Hindi ko naririnig yung mga anak ko na ganyan. Pasyal naman tayo sa ganito. Pasyalan naman natin sila lolo. Pasyalan naman natin sila auntie. Pasyalan naman natin sila. Wala akong naririnig sa kanila. Kundi masaya na sila na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Masaya na kami. Oo. Sabi ko nga, nasanay ako na na laging ko sinasabi, kayong pumunta rito. Yan laging sinasabi ko sa kanila. Baguhin natin ang utak ng mundo. Kasi ibang utak ng mundo. Amen. Huwag tayong papayag na ang mundo ay uutakan tayo. Mas mautak ang Diyos, mas magandang utak ng Diyos sa atin eh. Para sa atin eh. Hindi yung kukunin natin yung utak ng kamunduhan, tapos ilalagay natin sa utak natin, pag Christmas, bagong taon, tayo ngayon ang lolokohin, ililigaw, aalisin na mga kamag-anak natin na utak pang kamunduhan. Mali. Pinakamaganda, sige, kayo pumunta rito. Amen. Paglinggo, at kahit ordinaryong araw, makita ninyo yung activities namin. Yun ang pinakamaganda. Sige, Brad, tuloy mo. Amen. Okay, so napakaganda po yun. At napakaganda na meron tayong commitment talaga sa paglilingkod sa Yun, Panginoon. tama yun. At tayo po ay maging vessel of honor, hindi dishonor. Yun. Dahil hindi tayo magiging kagamit-gamit. Sabi nga rito ni Paul, let's purge ourselves. Saan natin ipapurge yung ating sarili, a vessel unto honor. Dahil we are sanctified, sabi nga ng Biblia. Okay, so some few points para ito'y maging gabay po natin, para yung pamilya natin ay maging masaya, lalo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Unang-una, let's seek God's guidance. Ito yung sinasabi ng ating pastor, ilagay natin yung kaisipan ng Diyos sa ating isip para yun yung magiging gabay po natin. That is our guidance. Let's seek guidance from God. So andan na yung paulit-ulit na mag-pray tayo, mag-devotion tayo as a family. Yun. Asking God na i-reveal niya yung desire ng Diyos sa ating puso, sa ating pamilya. Yun, napakaganda yung ganun ang makita natin sa ating pamilya. At i-spend natin yung oras natin sa pagkikinig ng salita ng Diyos with our family. So yun yung napakagandang mai-goal po natin. At mag-focus tayo
on spiritual rather than yung material or Yun. worldly things Amen. na nakikita natin. Minsan maraming naiinggit eh. Doon, Buti nakita nga si niya, Brad Edgar, nakauwi siya eh. Oo, mautak to eh. sa akin naman ay kung walang salita ng Diyos na mahahayag, ay hindi na. Maganda, may connection palagi o kaya may salita ng Pero Diyos. sandali, interrupt lang ako. Maganda yung sinasabi ni Brad Edgar kanina eh. Alam niyo, maganda yung mag-google ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo, wala nang yung sinasabi ninyo na family bonding, ganito, ganyan. Alam niyo mga kapatid, wala nang ibang pinakamaganda, pinakamahalaga, pinakaimportante na banding ng pamilya kundi Diyos, salita ng Diyos, gawain ng Diyos. Wala na. Amen. Sabi ko nga, sige, magbanding-banding kayo, wala namang masama. There's nothing wrong na punta kayo, kumain kayo pamilya mo, walang masama. Oo, walang masama yun. Namasyal kayo, wala rin masama dyan. Pero, kung yan ay ipagpapalit ninyo sa gawain ng Diyos, ay wag na. Oo, masama na yun. Oo. Sabihin ko sa inyo, what is family? Family, banding-banding na wala namang salita ng Diyos or wala namang wala namang Panginoon dyan, ay wag na. Oo. Amen. Di ba? Sige. Okay, so saliksikin po natin yung plano ng Diyos sa ating buhay. And then reflect and evaluate. Dahil ito ay sabi nga nga dito, ilang araw na lang. Yeah. Magtatapos na yung taon. ano naman yung na-accomplish natin? Yung palaging tanong niyo sa akin. Ano yung na-fulfill na goals po natin nung nakaraan? Na-evaluate ba natin? So, napakaganda na i-review na natin yung nakaraan. Yun. At yun yung pagbabasehan natin kung ano yung dapat nating improve, ano yung dapat nating idagdag, at ano yung dapat nating gagawin pa para lalong magiging mabunga yung mga isinet natin na mga goals. Well, magseset ulit tayo ng goals. The same goal na naman. Pero ilan yung na-fulfill, di ba? Napakaganda na makita natin na merong pagbabago, merong improvement na nangyayari o merong lesson na naibigay sa atin at yung lesson na yan ay yung magsisilbing gabay po natin ulit sa another goals na iseset natin at i-achieve natin for this coming new year. I-identify natin yung mga areas sa ating spiritual growth na kung saan ay saan ba tayo mahina. Doon yung pagtuunan natin at i-improve po natin. Let's cultivate more deeply. Ibig sabihin ay maging kwan natin, saliksikin pa natin. Yung prayer natin, yung Bible reading natin, Bible study natin, ay yung pananambahan natin ay naging consistent ba tayo? Kung hindi naman, ay yun yung mga bagay-bagay na i-improve po natin sa ating sarili. So, let's reflect and evaluate ourselves. And then, let's set meaningful goals. Hindi tayo nagsiset ng goals for compliance. Di ba, napakaganda na mag-set tayo na merong kapakipakinabang sa ating buhay Kristiyano at maging sa ating pamilya. Di ba? Napakaganda na mag-set tayo na yung goal natin is God-centered goals. Hindi yung pang-sarili lang natin. Pang-pakitang tao lang yung goals natin, but it is a God-centered goals. At let's ensure our goals nag-glorify yung Panginoon. At maging specific tayo sa ating goals. Dahil pag hindi tayo specific sa ating pagsiset ulit ng ating goals, ay parang kwan lang yan. Parang ballpen at papel lang yan. Amen. Sabi ng ating pastor, isinulat mo lang pagdating ng kwan. Wala na. Ilang araw lang nasa bowl na yun sa CR. Yun nga sir, saan yung sinet natin ng goals nung nakaraan? Yeah, amen. Yun yung dapat nating tingnan. Nag-glorify yung Diyos at naka-align
with His kingdom purposes. Dahil lahat naman ng ginagawa natin ay may purpose, may plano. And then let's develop and let's trust in God's grace. Magtiwala tayo. Sabi nga ni King Solomon, let's commit ourselves. Paano natin mai-establish yung goals natin ng maayos kung wala tayong commitment? So let's trust in God's grace. Andyan yung daily devotion natin. Let's maintain it at maging consistent tayo sa ating daily devotion. Isa lang nang nakikita natin sa Google Meet na nagiging consistent. Andyan si Ma'am Emilia. Dapat ito yung may reward. Wow. Napakaganda na Oo. mabigyan ng reward dahil Matindi to. consistent siya. So let's seek God's strength, prayer regularly for strength and guidance and perseverance. Tandaan po natin na ang Diyos ay He is, our God is, andyan yung kanyang sovereignty. Let's trust let's trust in God's in control dahil wala namang ibang may control sa lahat kundi ang Diyos eh. Magtiwala tayo sa kanyang plano, magtiwala tayo sa kanyang guidance. At yan yung magiging gabay ulit natin for this coming year. Magandang umaga at Merry Christmas and a Happy New Year. Amen, amen. Alright, sige. Brother. Alam niyo, maganda yung kaysa matulog kayo, nag-amen tayo. Kasi pag nag-amen ka, ibig sabihin, sinusundan mo yung sinasabi. Kaysa natutulog kayo. Kayo talaga, Ayan na naman tayo eh. Maganda rin pati tayo mga maganda nag-amen tayo. Kasi ako, nag-amen ako kasi sinusundan ko yung sinasabi. Napakasarap makinig ng salita ng Diyos sa totoo lang. Sige, brother. Amen. Thank you. Let me add a verse from the book of Micah chapter 6 verse 8. Sabi dito, He hath showed thee, O man, what is good. Ang Diyos ang nagpakita sa atin kung ano yung mabuti. And what that the Lord require of thee. Ano ang nire-require naman ng Panginoon sa atin? But to do justly. In other words, sabi ni Brother Dumar kanina ay righteousness. Gumawa ng mabuti pa din. And to love mercy and to walk humbly with thy God. As we walk with humility sa ating Panginoon, andun yung pagpapala, no? Kasi ibig sabihin ay sumusunod tayo sa mga alituntunin ng Panginoon. At sabi na ating pastor kanina ay yung pamilya natin ay ihayag natin yung ebanghelyo sa tao. Yun ang Amen. kaya naalala ko lang yung mga kapatiran sa Pilix na lalo na Sister Cynthia. Gusto niyang pumunta sa simbahan pero meron siyang karamdaman at hindi niya kayang pumunta dito na mag-isa. Wow. Ito naman kanyang anak si Sister Presi, now a member of the Bureau of Corrections, ay though siya ay malayo, pero iniisip niya lagi yung pamilya niya na dapat sinasamahan yung kanilang nanay, ang kanilang lula na pumunta dito. Kaya sila yung mga bunga ng pagpapagal nila Brother Chris nung araw sa lugar na yan. At hindi na natin narinig yung kanilang ano bang Tagalog noon, adhikain kung hindi tayo namasyal doon. At maganda na naisip ni Pastor yung lugar ulit na yan. And so sa ating topic, paano manatiling buwang pamilya natin sa paglilingkod sa Panginoon. As tatay, we always first lead by example. Demonstrate your own commitment to serving the Lord through prayer, Bible studies, and acts of service. Sinasabi ko sa mga anak ko, huwag kayong puro appreciate lang, gawin nyo din.
Yun. Sinabi ko talaga, individual naman tayong harap sa Panginoon. Yun. Amen. Kung kailan pa kayo gagalaw pagka wala ng panahon, paano yan? Sayang yung mga... Yan, honestly, sa akin, yun yung... Wala naman tayong ibang kasiyahan kasi kundi itong gawin ng Panginoon. Kaya prayer, through prayer, isama natin lagi yung pamilya natin. Number 2 is share your testimony. Openly share how serving the Lord has impacted your life. Ano ba ang naidudulot ng paglilingkod ng Diyos? So yan yung laman ng aking topic sa aming family devotion. At dinadagdagan ko ng panalangin para yung conviction na meron tayo sana sa lahat ng miyembro ng pamilya natin Amen. magkaroon Amen. din. At anong saya pagka lahat ng miyembro ng pamilya ay may conviction na katulad niyan. Sabi ni Pastor, patay kung patay sa Panginoon. Magandang marinig sana yan sa bawat isa. Kanya, going back sa ating sa binasa ko kanina ay yun ang magandang hanapin talaga yung for us to be just at with humility na lumalakad tayo na kasama natin ang Panginoon. Amen. Andyan Amen. yung sinasabi ko lagi, ang protection ng Diyos nasa simbahan, ang provisions ng Diyos na simbahan. Yun. Kaya, bakit tayo alis sa simbahan? Tama Thank you po. yun. Thank you po. Amen. Kaya maganda Brad, tawagan mo sila si Buboy. Ayan, kasi hindi na sila nagpakita eh. Ayan, si Buboy, si Clyde, yan mga yan. Wala na sila. Parang naglaho na. Pati yan at least si Mau, dito yan. Oo, totoo yun. Alam nyo, mga kapatid, ay walang kwenta lahat ang ating mga achievement without God in our lives, mga kapatid. Pag hindi natin katuwang ang Diyos sa mga achievements natin, kahit anong gawin mo, sasabihin ko sa inyo, nakita ko sa buhay ng mga kapatiran natin sa CSI, tinan mo sila General Tumanda, tapos na yung serbisyo nila. Pero ano ang katuwang nila as they go on in the service? Diyos pa rin, simbahan. Ngayon, tapos na sila sa serbisyo nila. Ano pa rin ang katuwang nila? Simbahan pa rin. Sino? Diyos pa rin. So, hindi sila humiwalay. Kaya yun ang sinasabi ko kay Resty nung nakaraang linggo eh. Kasi sabi ko, Brad, hindi ka nakikita ng linggo ng hapon. Hindi ka nakikita ng linggo ng Wednesday. Hindi ka nagsisimba. Kaya nga sabi ko rin kay Brad Tammy, kaya maganda Brad Tammy na samantalahin mo yan, nandito yung mga anak mo, kausapin mo sila. Yan ang pinakamaganda dyan. Kaya mga tatay, alam nyo yan na magandang natin. Maging ano naman natin, hindi lang tayo puro pera. Puro pera eh. Di ba? Wala namang kasalanan yung pera. Pero kailan nagiging masamang pera? Pag ipinagpalit natin sa Diyos. Yun ang problema eh. Puro pera eh. Pera. To the point, hindi nyo namamalayan. Wasak ng pamilya nyo. Kasi puro nakafocus kayo sa pera. Hindi nyo na madala yung yung mga pamilya nyo sa Panginoon. Ay nako. Ngayon, ito, pag-uusapan natin. Maganda itong sasabihin ko sa inyo. Let's go back to Joshua. Kasi gusto ko itong testimony ni Joshua. Sabi ni Brad Dom kanina, share your testimony. Maganda yun eh. Tinan yung testimony. Patotoo ni Joshua ito. Ano sabi niya dito? This book, chapter 1, verse number 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Tanin nyo itong binasa natin is in chapter number 1. Okay. Siyempre,
pasimula ito. At makita naman natin dito nagsimula ng pagiging leader ni Joshua. Now, let's go to the last chapter of this book. Chapter 24. Tignan nyo in verses 14, 15, sabi niya, "Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers serve on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord." Now, kita nyo kita nyo, saan nagsimula si Joshua? Nagsimula siya sa salita ng Diyos. Ano ang pinaka-result, magandang result na sinimulan niya na mula sa salita ng Diyos? Tingnan nyo nagtapos siya na buo yung pamilya niya na naglilingkod sa Panginoon. Buo, intact yung pamilya niya. Kaya tingnan nyo, patapos na mga kapatid, ang 2024. And 2025 is coming. 3 days more to go na lang. 3 araw na lamang, mga kapatid, na natitira sa taong 2024. Tingnan nyo, ang lungkot naman, di ba? Sinasabi nyo, nagsimula kayo sa Panginoon, pero nagtapos kayo, wasak. Wala kayo sa wala kayo sa Panginoon. Di ba? So, ngayon, tingnan nyo yung patutuo ni Joshua. Nagsimula siya in the book of the law. Doon siya nagsimula Pero tingnan nyo, anong ginawa ng salita ng Diyos sa kanyang pamilya? "As for me and my house, we will serve the Lord." Now, tingnan nyo mga kapatid tingnan nyo sa akin, talagang nakita ko, ano ang direction o saan na natili yung pamilya ni Joshua? Totoong tagumpay. Amen. The real success. Kaya pag-usapan natin sandali, the real success in the home. The real success in the home. Kapatid, ito napakasimple itong ni Joshua. Itong 2 verses na binasa ko sa inyo. At nagtapos talaga siya sa, "As for me and my house, we will serve the Lord." Pambira, alam mo, habang ini-imagine ko yung habang sinasabi ni Joshua ito, siguro naka-smile pa siya. Di ba? Kasi bakit? Alam niyo kung bakit? Walang kaduda-duda, parang wala siyang problema na, kayo, sabi niya, kung hindi maganda sa inyo naglilingkod sa Panginoon, nasa sa inyo yun. Di ba? Hindi pilitan. Nasa sa inyo yun. Kung gusto nyo, bumalik kayo doon sa mga Diyos-Diyosan na pinaglingkuran ng mga ninuno natin, balik kayo doon. Pero sa akin, sabi niya, sincere kami, may katotohanan kami, binasura na namin yung mga gods namin, yung mga Diyos-Diyosan, di ba? Sa inyo yan. Kung gusto nyo pa rin piliin na maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, nasa sa inyo yan. Pero kami, kung gusto nyo pa rin yung mga Diyos na mga Amorites, sige, nasa sa inyo yan, sabi ni Joshua. Pero sabi ni Joshua, pero sa akin, "As for me and my house, we will serve the Lord." Di ba? Siguro naka-smile pa si dito si Joshua Di ba? Ay, naku, masaya si Joshua habang sinasabi niya ito. Masaya ito. Sasabihin ko sa inyo. Wala namang sinabi si Joshua dito na, "Oy, may naipong kami kasama ang pamilya ko na milyones." May naipong kami na bilyones. Nakapagpatayo kami ng bahay na malaki. Yung anak ko, nagtapos sila sa kolehiyo. Yung mga anak ko ay engineer. Yung anak ko ay PMAer. Yung anak ko ay may malaking sweldo sa ibang bansa. Wala siyang sinasabi doon. Ano sabi nila? Sabi nila, "As for me and my house, we will serve the Lord." Di ba? Sa inyo yan. Gusto niyo yung mga Diyos-Diyosan? Sige, nasa inyo yan. Kunin niyo. Di ba? Pero sa akin, kasamang pamilya ko, maglilingkod kami na seryoso sa Panginoon.
Magliling. Bakit? Nakita niya, ito yung bilin ito ng Diyos through Moses. Ito yung kabilin-bilinan niya. Anong sabi ni Moses? Oh. Kay Joshua, Joshua, huwag kang hihiwalay sa salita ng Diyos. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Joshua, tandaan mo to, sabi ni Moses. But thou shalt meditate therein day and night. Siguro, napakaganda siguro pag simula sa pool pa lamang. Bata pa lang itong mga anak ni Joshua ay naglilingkod na sila sa Panginoon, nagdi-devotion sila. Talagang hindi hiniwalay ni Joshua yung salita ng Diyos sa kanila. Di ba? Kasi bilin to eh. Ano sabi niya? Thou shalt not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, Joshua, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Now, good success, real success, is always good success. Now, ano yung sinasabing good success dito? Ano yung sinasabi ng Biblia na sinasabi ko na real success? Na para sa akin ito, simple lang. Good success, real success is to obey the word of the Lord. To obey the word of the Lord is real success. To obey the word of the Lord is the best success. Good success. Kapatid, aanhin mo yung libong pera mo, hindi mo naman sinunod ang Panginoon. Sabihin ko sa inyo, hindi mo kayang pasayahin ang Panginoon sa libu-libong pera. Hindi mo kayang pasayahin ang Panginoon sa pasyalan. Sasabihin ko sa inyo, kung wala naman doon, hindi naman kalooban ng Diyos ang pamamasyal ninyo. Sasabihin ko sa inyo. Kaya, real success in the home is no other than obey His holy word. Amen. To obey the word of God. Kaya nga sabi ng Bible dito, tingnan nyo, anong sabi ni Samuel? Anong sabi ng Panginoon? Kay King Saul. Anong sabi ni Samuel? And Samuel said, 1 Samuel 15:22, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hear and to hearken than the fat of rams. Kasi nakita ni King Saul, nakita niya yung mga matatabang mga tupa, kung ano ng mga hayop doon. Magagandang kunin natin ito. I-offer natin sa Panginoon, i-sacrifice natin. Hindi yun ang instruction ng Diyos eh. Hindi yun. Ang sabi ng Diyos, sundin mo lahat yan, wala kang ititira. Hindi sumunod. Di ba? Ang inisip niya, nag-sacrifice siya. Pero ang totoo niyan, natakot kasi si King Saul sa sinasabi ng mga tao. Mga kapatid, makinig kayo. May mga pagkakataon, lalo mga pagkakataon na ganito, huwag kayong matakot sa sinasabi ng mga kamag-anak ninyo, mga kaibigan ninyo, mga tao na hindi man lang kayo nakapunta rito, ganito, akalain nyo, pupunta kayo doon, pero pinagpalit nyo yung pananambahan ninyo. Di ba? Pumunta kayo doon sa isang lugar, pero wala kayo nung Wednesday. Usipin nyo yun, mga kapatid. Tapos siyempre magpapaalam kayo sa akin. Hindi na ako umu-okay kasi hindi okay yung decision nyo. Hindi okay yung kaya hindi na ako sumasagot sa iba. Bakit? Hindi okay yon. Alam nyo may pananambahan. Pero ipinagpalit ninyo. Di ba? Sa sinasabi ng tao. Parang si King Saul. Alam niyang may instruction sa kanya ang Diyos, pero pinagpalit niya sa sinasabi ng tao. Ipinagpalit niya sa nakikita ng kanyang mata, and that is emotion. Emotion yan. Kaya ang sabi ng Biblia, Deuteronomy 29:9, keep therefore the words of this covenant, and do them,
that ye may prosper in all that you do. O, linaw yan mga kapatid. Ang batayan talaga natin sa buhay natin is the Word of God. And to obey the Word of God is the best success in life. Oh, sasabihin ko sa inyo mga kapatid. To obey the Word of God is the best success in life. Di baling wala akong libu-libong pera. Di baling hindi ko, itong mga full-time nga nagpaparinig-rinig sila, sana all na makapagbakasyon. Bakasyon kayo, walang problema. Oo. Bakasyon kayo, walang problema. Sila kala niya siguro pagdadamot ko yung hindi ko papayagan yung apo niya, no problem, sige. Tinanong ko, yun ang gusto ni Nono, yun ang gusto ng mga apo niyo. Sige, larga. Pero sa akin mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ako masaya na talaga ako sa ganitong buhay. Masaya na ako sa ganitong buhay. If you don't like my life, I don't care mga kapatid. Kaya sabi ni Joshua, di ba? Kung ayaw nyo maglingkod sa Diyos, gusto nyo yung Diyos na mga Amorites, doon kayo. If it seem evil unto you to serve the Lord, sige, doon kayo. Hindi naman po pilitan ito mga kapatiran. Hindi naman pilitan. You have the Bible. Hindi ko naman hawak lang itong Biblia. May hawak din kayo na Biblia and we have the same Bible. But the question is why we have a different conviction. 'Di ba? Why we have a different conviction? Samantalang we have the same Bible. Kapatid pambira, yan ang tanong ko ngayon. Kung hindi ko naman hawak lang ang Biblia, hindi. May Bible ka, may Bible din ako. Pero ang tanong natin dito, why we don't have the same conviction? 'Di ba? Bakit ang nasa isip nyo lang lagi pasyalan? Bakit nasa isip nyo lang lagi ay kung saan-saan mga kapatid, magliwaliw? Pero bakit ako hindi ko naiisip yon? Bakit? Samantalang meron tayong parehas na Biblia. Di ba? Kasi sa akin mga kapatid, masaya na ako sa ganito, kontento na ako sa ganito. Sa totoo lang. Masaya na ako sabi ni Joshua nga di ba linaw naman dito? Ano sabi ni Biblia? This book of the law. Huwag mong hiwala ito. Isipin mo ito na dapat sundin mo ito at pag sinunod mo ito, sabi ng Diyos kay Joshua, magpo-prosper ka. Pag sinunod mo ito, you have good success. Kaya saan nagtapos si Joshua? Ang sabi ni Joshua, ito siya. Ano sabi niya sa mga kapatiran din niya? Sabi niya, fear the Lord. Fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Put away the gods of your fathers served that on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Sabi niya, if it seem evil unto you to serve the Lord, kung masama na, nagsasawa na kayo, edi choose you this day. Di ba? Mamili kayo. Hindi naman po ito pilitan mamili kayo. Choose you this day whom ye will serve. Whether the gods which your fathers on the other side of the flood, sige, doon kayo. Or the gods of the Amorites, sige, doon kayo. Sige. Pero sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Kapatid, ako, nakikita ko to, naniniwala ko na habang sinasabi ito ni Joshua, naka-smile pa siguro ito. Piliin mo, sige, mamili ka, paglingkuran mo yung libu-libong pera mo, sige, inyo na yan. Ipagpalit nyo ang Diyos sa libu-libong pera, sige, sa inyo na yan. Kaya nga sabi ko nga, huwag tayong magpadala sa sinasabi ng iba, kundi magpadala tayo sa sinasabi ng Diyos. Again, mga kapatid, to obey the Word of God is the best success in life.
Whatever, mga kapatid, sasabihin nyo man sa akin. Sige, sa inyo na yan. Ha? Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Huwag tayo kasing alam mo, ang tamang desisyon, eto, pakinggan nyo to sandali. Ang tamang desisyon na walang kaduda-duda and there is no regret na decision ay hindi dapat nakadepende sa sinasabi ng tao. Ha? Kundi ito ay nakadepende lagi sa sinasabi ng Diyos. Oo. Yan ang pinakamagandang desisyon. Hindi yung sinasabi ng ating emotion natin. Ha? Kundi sinasabi ng Diyos. Pag sinabi kong emotion, hindi sinasabi ng nararamdaman natin. Oh. Kundi the best decision in life is to obey the word of God. Oh, mambira. Wala man akong pinakamagandang bahay. Wala man akong pinakamagandang regalo na tatanggap ngayon. Wala man akong libu-libong pera sa bangko, mga kapatid. Pero, sasabihin ko sa inyo, nasunod ko naman yung sinasabi ng Panginoon, and that is good success. That is the best success in life. Oh, I like Joshua, mga kapatid. Gusto ko yung sinasabi na yung testimony ng Joshua. Ano sabi niya? Sige, gusto niyo yung Diyos na iba? Sige, doon kayo. Pero sabihin ko sa inyo, sabi ni Joshua, fear the Lord. Fear the Lord. Oh, maglingkod tayo sa Panginoon ng seryoso. Oh, maglingkod tayo sa Panginoon ng mula sa katotohanan. Ibig sabihin, serve God based on conviction. Do not serve God based on your emotions. Oo. Alam niyo, pag sinabi nating conviction, it's always based on the Bible principles. The Bible principles. Hindi yung, pasyal naman kayo dito. Ganito, ganyan. Ayun, alam mong linggo, ipinagpalit mo. Di ba? Kahapon, nagpaalam sila sa Sister Beth sa akin, Pastor, pasyal lang kami ikot lang kami. At least, Biyernes yun, hindi pananambahan. Pero yung ipagpalit yun na, ang pananambahan ninyo, palagay ko mga kapatid, para ka tumang kausap ni Joshua dito, na may ibang Diyos pa rin. Wala naman akong nakikita, mga kapatid, na pasyalan nyo yung kamag-anak ninyo. Hindi po kasalanan, mamasyal, na pumasyal sa magulang, pasyalan yung kamag-anak. Kasi masama din naman na pasyalan mo yung kamag-anak mo kung kailan patay, may patay. Pangit din yun eh. Kamakailan, Sister Benny nga nagpaalam din, Pastor, punta lang ako sa ganito. Punta lang kami sa Nueva Ecija. Ganon. Pero may inasikaso siya. Wala akong nakikitang masamang mamasyal sa magulang, kamag-anak. Pero ang punto ko, wag niyong ikahon. Wag niyong ilagay sa kahon yung sinasabi kong yon. Pwede mong puntahan sila. Pero ang ibig ko sabihin, wag niyong ipagpalit sa gasahan yung ginagawa niyo sa Panginoon. Yun ang sinasabi ko. Wala po akong sinasabing kasalanan na mamasyal sa kamag-anak. Kasalanan ang mag-reunion. Kasalanan yan, mga kapatid, pag ginawa mong linggo, ginawa mong Wednesday, ginawa mong sinagasama mo yung ginagawa mong pinakamahalaga sa Panginoon. Di ba? Yun ang goal natin maabot natin sila. Makapagsalita tayo sa kanila. Mga kapatid, ngayon, patapos na ang 2024. Tignan nyo si Joshua, paano siya nagsimula? Book of the Law. Saan siya nagtapos, mga kapatid? As for me and my house, we will serve the Lord. Di ba? Kapatid, anumang banding na ginagawa nyo, kung walang Diyos muna, walang kwenta lahat yan. Kaya ano sabi ng Panginoon? Kung hindi nyo ako, mas mahal nyo yung kamag-anak ninyo, kapatid nyo, nanay nyo, tatay nyo, kaysa sa akin, ano sabi ng Panginoon? You cannot be my disciple. Because what is ano mang bagay, mga kapatid, na nauna bago ang Diyos.
anumang bagay na inuna natin bago ang Diyos, everything is garbage. Ha? Kaya ang kinakailangan mga kapatid, unahin natin ang Diyos. Huwag niyo akong tulugan. Tinutulugan niyo na yata ako eh. Unahin muna natin ang Panginoon bago ibang bagay. Kasi sinisigurado ko sa inyo, pag inuna natin ang Diyos, totoong magandang relasyon yan. But any relationship na huli ang Diyos, it's very bad relationship. Pero pag inuna natin ang Panginoon, yun ang malinaw na maganda at pinakamagandang relasyon. Kaya, again, i-establish muna natin yung relasyon natin sa Diyos bago anumang bagay o sino man. Okay, so hanggang dyan lang muna tayo. Basta mga kapatid, simple lang yung punto ngayong umaga na binigay ko sa inyo. Ang good success, best success, excellent success is to obey the Word of God. Sumunod tayo sa Panginoon. Ha? Paulit-ulit na lamang po. Sabi ng Biblia, if ye obey, blessing. If ye will not, cursing. Di ba? Ngayon, ano mo yung pera mo ngayon? Ha? Ngayon, mga kapatid, I hope may natutunan tayo. Magbabasa lang ako ng... Sige, Brad. Baka may sasabihin kayo. Wala na. Brad. Parehas kong tatay, wag nating ilayo yung pamilya natin dito. Yan lang po. Amen. Sige, Brad. Amen. Okay, so napakaliwanag po yan, yung binanggit ng ating pastor. Ang totoong tagumpay ay wala sa kamunduhan, wala sa pera, wala sa material na Wala, bagay. oo. Nasa Panginoon mo yan. Okay po. Amen. Mark. Yan, talaga pinakapuhunan natin dito sa na mabuo ang ating pamilya is tama yung sabi ni Pastor, pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Kasi yun talaga ang kailangan natin is sumunod. Kaya magpasakop tayo. Yun sir, thank you po. Amen. Okay, sabi ni Rosiel. Amen po, Pastor. Simula po nakilala ko ang Panginoon, marami na pong nabago sa akin. Ayan, tama. Kaya maganda, no, Rosiel? Sumunod ka lang sa Panginoon. Oo. Okay. Kaya sabi ni Sister Virgin, nakakalungkot po talaga na may family na hindi man lang nabuo before this year. Totoo yan. Oo. Sabi ni Jonas, ako hindi ko alam sir, may pagkukulang kami ng asawa ko sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya wasak na ang pamilya ko. Wow. Noong nandyan pa ako sa Pinas, nagsisimba naman kami tuwing Sunday. Yung asawa ko ang nadala. Wow. Nagdala sa akin sa church. Pero bakit siya po bumitaw? Hindi ko alam kung tama na ipagdasal. Ipanalangin, wag dasal. Delikado yan. Oo. Nasaan na yung binabasa ko? Ipanalangin ko sila na kinakasama niya ngayon. Wow. Na sana sa bago niya makita ang hinahanap niya na pagmamahal ngayon, may anak na sila bukod sa anak namin. Bira to. Na si Jaja, gusto ko nga every Sunday andyan sila sa church. Pero parati namin dinadala sa La Union. Dinadala sa La Union. Tulad ngayon, andun sila. Pero hindi pa rin ako bumitaw. Wow, pambira to. Hanggang dito nakikinig pa rin ako sa salita ng Diyos. Dito sa Baptist Church, sorry po, nasabi ko dito kasi ito naman topic about sa pamilya. Amen. Wow. Pagpipray ka namin, Brad. Oo. Alam nyo, yan sinasabi ko kasi pinakamaganda kasi ay hindi naman kasi pag nakinig, na-absorb mo lahat ang salita ng Diyos. And then, okay ka na, hindi. Mga kapatid, ang tunay na Christianity ay tuloy-tuloy na nakikinig at sumusunod at isinasabuhay ang naririnig.
Kasi ang dyablo, mga kapatid, ay hindi siya humihinto na wasakin tayo. Basta pag nakakita ang dyablo ng puwang, maliit lang yan, diyan ka papasukin, wawasakin ka. Walang sinasanto ang dyablo, makinig kayo sa akin. Hindi mo naman sinabi dito, Brad, na para magandang ito para nakita ka ng mga kapatiran natin at may isasama ka sa panalangin. Kaya sa totoo lang kasi, hindi naman ibig sabihin na nagsisimba kayo, okay na kayo. Hindi. Pinakamaganda ay i-absorb natin, makinig ng salita ng Diyos. Pero mga Jonas, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Sabi ni Rochelle, tama po, wag tayo masilaw mga kamunduang bagay. Tama yan. Sabi ni Ma'am Flor, wala nang ibang pinakamaganda at pinakamasaya kundi maglingkod at sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Salamat po. Tayo na may programang ganito. Totoo yun. Oo. Sabi ni Sir Ariel, amen, naset na namin kay Sister Apple to finish strong at the end of the year, our spiritual life, and start strong sa year 2025. Hindi namin ma-achieve mga ito if hiwalay kami sa church this time of the year. We're excited to end the year sa church and start the year 2025. Wow. Yeah, totoo yan. Wala nang ibang pinakamaganda. Kaya, merong kanina si Brother Serto na wala. Merong kanina sinasabi ni Brother Serto na wala. Minister Beth, amen. Pastor, that's right. Yeah, amen. Prayer and my aim is to get my family closer to God. Yan, oo. Nawala sa akin. Ganun, maganda yung panalangin ni Brother Serto na buo pa rin. Panalangin na mabuo pa rin ang pamilya. Huwag tayong tumigil. Kaya, sana nakita natin tong comment ni Brad Jonas, mga members, pakisama natin siya sa panalangin. Oo, sama natin siya. Kaya alam nyo yan ang kagandahan pag may simbahan ka. Hindi ka nag-iisa. Marami kang katuwang na mabuo yung pamilya mo. Oo. Kaya I hope ngayong umaga mga kapatid ay meron tayong tinanggap na pagpapala. Let's keep on obeying the Word of God. Because in obedience to the Word of God is the best success in life. Wala nang tatalo dyan mga kapatid. Oo. Kaya wag tayong magsawa, wag tayong tumigil. Manatili tayo. Oo. Kaya wag kang bumitaw, Brad Jonas. Sasama ka sasama ka namin sa aming panalangin. Oo. Yan ang kagandahan sa atin. Okay, so I hope ngayong umaga ay meron tayong napakagandang natanggap na pagpapala ng Diyos. Huwag tayo tumigil mga kapatid. Baka sinasabi ng iba, Pastor, wala nang pag-asa ang pamilya ko. Sa tingin lang natin yon. Pero, pag seryoso tayo mga kapatid, mas magandang gagawin ng Diyos niyan. Do you remember Job? Wasak na wasak pamilya niya. Pero binuo ng Diyos, dobleng ginawa ng Panginoon. Mas maganda yung ginawa ng Panginoon. Bagamat siyempre, hindi naman tayo natutuwa sa ganyang pangyayari. Pero ang sinasabi ko, pagka ang Diyos ay may katuwang natin sa ating pamilya, sapagkat wala naman talang pinaka-the best na katuwang. Di ba? Psalms 127. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Except the Lord, build the house. Yung pagpapagal natin talagang mapupunta sa walang kwenta. Oo. Okay, so muli, salamat sa ating lahat. Tuloy-tuloy tayo at patuloy nating seryoso sa gawain ng Panginoon. Katulad ngayon, Sabado,
Punta kayo ng area at yung mga dinidisciple nyo, puntaan nyo. And then bukas, it's the last Sunday of 2024. Wow. Kaya mga kapatid, let us encourage every families to be in the church tomorrow. At that's the final message of God sa atin. That's the final message. Kaya don't miss the message tomorrow. At sa hapon ay yan yung ating Lord's Supper. Huwag niyong kakalimutan. Okay, sabi ni, nice ko lang basahin sandali, itong last na comment ni Brother Jonas. Amen po, hindi po ako bibitaw. Wow. Dumalo pa rin po ako dito sa church. Taiwan, yan. Tama, tuloy-tuloy ka lang dyan. Hanggang pag-uwi ko dyan, aakayin ko mga anak ko, dyan sa church, pastor, hindi ako mangangako, gagawin ko na lang po pag-uwi ko dyan. Amen. Tama. Oo. Sabi ni Laika, amen, salamat po sa Word of God na narinig ko. Narinig ko ngayong umaga. Parang si Laika na lang nagsusurvive. Nawala na yung tatay mo, hindi na nagpapakita rito. Oo. Kayo, bahala kayo. Hindi naman talaga pilitan ito. Alright, so again, I hope pinagpala tayo ng Panginoon. Happy New Year sa ating lahat. Amen. Yan, Happy New Year, Happy New Year. Tuloy-tuloy tayo. Ngayon, uli, wala tayong ibang pasasayahin kundi ang Panginoon. Hanggang bukas, and then malapit na yung Sport Fest natin. Sabi ko sa mga leaders kahapon, kagabi May bagyo daw. meron bang 10 na attend sa grupo nyo? Yaman ko lang. Ang Sport Fest ng mga bata ay Lunes. Yan. Magpaparanggaw ako sa inyo. Yan. Okay. Sabi ni Brother Juni, amen, patuloy lang tayo, whatever circumstances. Amen. Totoo yun. Huwag tayong, gibain natin ang jablo. Gibain natin. Sabi ni Sister Virgie, huwag kayong humabol. Hindi naman, makano kayo, biyahe kayo. Dito lang naman ang simbahan, hindi aalis. Kaya huwag niyong habulin. Ibig sabihin yung oras yung sinasabi niya. Biyahe kayo ng maaga, Sister Virgie. Gusto kitang makamayan bukas. Natutuwa ko dito eh. Sige lang, tuloy-tuloy lang tayo. Amen. So ulit sa New Year ay hindi lang happy kundi blessed New Year ito. Amen. Kinagagawin natin blessing ang bagong taong ito. Hindi lang happy kundi mas maganda ay pagpapala ito ng Diyos sa atin. Sister Emilia, magsalita ka konti. Sorry, nakalimutan ko eh. Sandali. Good morning sa ating lahat. Sa akin naman ay isa rin akong na hindi buo. So, kailangan ko din na sumunod. Alam ko Amen. na sasagot din ang Panginoon. At yun lang po, Pastor. Amen. Alright. Thank you. Sige, tayo mag-pray na. Pray ka. Let's pray. Father in heaven, we thank you so much sa napagandang topic na natapos this morning. Truly, Lord, your word is our comfort, Panginoon. Amen. At help us, Lord, na magpatuloy lang. Sabi ni Brad Juni, sa mga anumang circumstansya sa aming buhay, Panginoon. We know that hindi mo kami pabayaan, Panginoon. Amen. Bless niyo po ang family devotion lagi at ang aming pastor, Panginoon. At ang bawat isa. Bless niyo rin ang maghapon na gagawin namin. Patawad, Lord, sa kasalanan na gawa. Itong aming nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, so magandang umaga sa ating lahat. Happy New Year! Yan. Amen. To God be all the glory. Yan, amen. Ma'am Flor, ingat ka dyan. Ingat. Happy New Year. Ingat kayo. Brother Jonas, ingat ka lagi dyan. We're always praying for you, brother. Pag-pray ka namin. Okay, salamat po. Salamat. At again, happy, blessed New Year sa inyo lahat. Happy New Year. Pasayin natin. Dapat Diyos ang happy sa atin.
Amen. Salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. Will ye